Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng high school league, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang chapter 122 ng International League. Dahil nga sa dalawang free throw na namintis ni Hanamichi, muling nakuha ng Kuzo ang bola at sila na ngayon ang nagdadala nito patungo sa kanilang basket. Ngunit, dahil sa kaunting segundo na lang ang natitira para sa huling yugto na ito, ang lahat ng manlalaro sa loob ng court ay talaga namang sobrang seryoso na. Lalong-lalo na itong mga manlalaro ng Shoku. Dahil na nga sa hawak na naman ng Kuzo ang bola at baka makuha pa nila ang kalamangan sa kanila. Sa kabilang banda naman, nakuha na nga ni Sanji ang bola at agad niya din naman itong ipinasa papunta kay Rio. Kaya naman, hawak na ngayon ni Rio ang bola at mabilis niya itong idinidribble papunta sa kanilang basket. Nang biglang sumigaw ang coach ng Kuzo. Rio, maghinay-hinay ka lang. Isa lang ang lamang ng kalaban at may 29 na segundo pa ang natitira para sa laban na to. Ngayon, huminaon lang kayo. Kailangan natin makasigurado na makakapuntos tayo. Yan ang sigaw ng coach ng Kuzo na naging dahilan upang maging kalmado si Rio. Mga kasama, heto na ang pagkakataon natin upang kunin ang kalamangan sa Shoku. Ngayon, kailangan natin gumawa ng mga siguradong hakbang dahil hindi na tayo pwede magkamali pa. Dahil tandaan nyo, segundo na lang ang natitira para sa huling yugto na ito. Kaya naman, ang bawat posisyon ay sobrang halaga. Ngayon, humanda na kayo mga kasama dahil ang laban na to ay para sa atin at tayong aabante para sa susunod na raw ng ligang ito. Yan ang sigaw ni Rio. Sabay sinimulan na ang inatake ang loob ng basket. Habang itong si Rukawa naman ay agad na dinipensahan ng mahigpit itong si Rio. Hindi ka makakalusot sa akin, Rio. Hindi kita bibigyan ng madali ang puntos. Dahil ang bawat puntos na mangyayari ngayon dito sa huling segundo ay talaga namang sobrang halaga na. Kaya naman, hindi kita hayaan makagawa ng puntos. Yan ang sabi ni Rukawa na talaga namang sobrang seryoso sa pagdidepensa kay Rio. Habang itong si Rio naman ay labis na nahihirapan sa ginagawa ni Rukawa sa kanya. Nice defense, Rukawa! Hindi na makakagalaw pa itong si Rio. Ngayon, siguradong wala na siyang mapupuntahan pa. Dahil nagawa mo na itong itrap. Sige, Rukawa, ipagpatuloy mo lang yan. At wag mo na siyang paggalawin pa. Wag mo nga hayaan na makagawa pa sila ng puntos. Yan ang sigaw ni Kogore. At itong coach ng Kuzo naman ay napasigaw na din sa kanyang kinauupuan. Rio, ipasa mo na ang bola, dali. Hindi pwedeng atakein mo ang depensa ni Rukawa. Dahil masyadong maliit ang espasyo upang makalusot ka sa depensa niya. At sobrang ganda din ang ginagawang depensa ng Rukawa na yan sa'yo. Kaya naman, ipasa mo na lang ang bola, dali. Upang makagawa kayo ng panibagong plano. Yan naman ang sigaw ni Coach Roshi. Habang itong si Rio naman ay labis na nahihirapan sa ginagawang depensa ni Rukawa sa kanya. Nakakaasar, grabe itong si Rukawa ngayon. Sobrang higpit ng ginagawang depensa sa akin. Halos magkadikit na kami at talaga namang wala na siyang balak pa na pakawalan ako. Pero ang ipinagtataka ko dito, bakit ba hindi nanghina itong si Rukawa? Halos kanina pa din naman siya naglalaro At kaunting oras lang naman ang pahinga nila. Pero bakit ganito? Bakit ba hanggang ngayon nakakasabay pa din siya sa amin? Yan ang pagtatakang tanong ni Rio sa kanyang sarili. At dahil sa hindi na nito magawang makagalaw sa ginagawang depensa sa kanya ni Rukawa, napagdesisyonan na lang nito na ipasa ang bola papunta kay Jin. Nang biglang nagulat ang lahat ng manlalaro ng Kuzo dahil sa biglang sumulpot si Fujima sa direksyon ng bola. Huli ka! Masyadong mabagal na ang pasa ninyo. Halatang napapagod na kayo. Ngayon, humanda kayo dahil sa amin na ang huling yugto na ito. Yan ang sigaw ni Fujima. Sabay steal ng bolang ipinasa ni Rio. At nang hawak na ni Fujima ang bola, agad niya din naman itong i-dribble ng sobrang bilis papunta sa kanilang basket. Habang itong si Ayako ay natataranta at napasigaw sa kanyang kinauupuan. Fujima, bilisan mo! Habang wala pang nakakahabol sa'yo, 13 segundo na lang. Kailangan maipasok natin yan upang hindi na sila makaporma pa sa atin. Bilisan mo, Fujima! Gumawa ka ng puntos! Yan ang sigaw ni Ayako. Habang itong si Fujima naman ay patuloy lang sa pag-dribble ng bola. At nang malapit na ito sa kanilang basket, agad naman siyang tumalon at takmang gagawa ng isang layup. Ngunit,
Laking gulat ng mga manlalaro ng Shouko dahil sa biglang sumulpot si Ken sa taas at talaga namang sinabayan nito ang binabalak na layup ni Fujima. Hindi ka makakapunto sa amin, Fujima. Kung hindi nyo kami pawapuntusin, pues kami din, hindi namin kayo pawapuntusin. Ngayon, humanda kayo dahil hindi nyo makukuha ang laban na to mula sa amin. Yan ang sigaw ni Ken, sabay supalpal ng sobrang lakas sa bolang hawak ni Fujima. Ano? Hindi ko inaasahan ang paglitaw ng lalaking to sa likuran ko Hindi ko siya nakita. Hindi ko napansin na humahabol pala siya. Nakakaasar. Yan ang sabi ni Fujima sa kanyang sarili na talaga namang sobrang nagulat. Habang ang bolang nasupalpal ni Ken ay tumama nga ng sobrang lakas sa kanilang board at tumilapon ito papunta kay Jin. Kaya naman, hawak na ngayon ng Kuzo ang bola at tinadala na nila ito papunta sa kanilang basket. At 11 segundo na lang ang natitirang oras para sa uling yugto ng laban. Habang itong si Jin naman ay agad na ipinasa ang bola papunta kay Rio upang ito ulit ang mag-set ng bola para sa kanilang posisyon. Ngunit, nang pagkahawak ni Rio ng bola, bigla naman itong umiti, sabay tumalon at tumira ng isang napakalayong tres na ikinatakot talaga ng gusto ng buong manlalaro ng Shouko sa bench. Lalong-lalo na itong si Ayako. Pakiusap, huwag kang papasok dahil kapag pumasok yan, siguradong delikado na kami dito at siguradong malalaglag na kami sa ligang ito. At mapapasa kanila na ang takbo ng laban. Kaya naman, pakiusap, huwag kang pumasok. Yan ang kinakabahang sabi ni Ayako. Ngunit, nang pagtingin nila sa bola, bigla itong pumasok sa basket ng Kuzo. At 9 na segundo na lang ang natitirang oras para sa kupunan ng Shouko. Kaya naman, ang lahat ng manonood ay talaga namang nagwawala na sa kanilang kinauupuan. Dahil na nga, sigurado na sila na ang kupunan ng Kuzo ang aabantay para sa susunod na raw ng ligang ito. Ayun pasok ang tres ni Rio. Ngayon, lamang na tayo ng 2 puntos sa Shouko. At 9 na segundo na lang ang natitirang oras para sa uling yugto na ito. At sa atin pa ang kalamangan. Mukhang bumaling na sa atin ang posisyon na to At mukhang tayo na talaga ang aabante para sa susunod na raw ng ligang ito. Sige Kuzo, ipagpatuloy nyo lang yan. Huwag nyo na silang hayaan pa na makapuntos. Go Kuzo! Depensa na! Depensa! 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 Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Kuzo. Habang itong coach ng Kuzo naman ay biglang napangiti. Tyson Rio, ngayon, tayo na ang nakakalamang sa Shouko. At 9 na segundo na lang ang natitirang oras para sa huling yugto. Siguradong atin na ang laban na to. Sige mga bata, dumepensa na kayo. Higpitan nyo ang inyong depensa para hindi na sila makagawa pa ng puntos. Sige Kuzo, depensa na! Yan ang sigaw ng coach ng Kuzo. Habang itong si Coach Hansei naman ay biglang napansin ang mukha nila Hanamichi at Rukawa. Naku, kinikilabutan ako sa dalawang ito. Ibang klase itong sila Rukawa at Hanamichi. Dahil wala man lang pagkadismaya sa kanilang mukha kahit na nakapuntos pa ang Kuzo. At kahit na nakuha pa ng Kuzo ang kalamangan sa kanila. Dahil kung titignan mo silang mabuti, ipinapakita talaga nitong sila Rukawa at Hanamichi na walang kwenta ang score na nagawa ng Kuzo. Dahil kaya din nila itong mabawi. Ngayon, mukhang malalagot dito ang Kuzo Dahil hindi papayag sila Hanamichi at Rukawa na hindi nila makuha ang panalo sa laban na to. At hindi sila papayag na malaglag na lang ng ganun-ganun lang sa ligang ito. Sige, tignan natin kung ano nga ba ang ipapakita ng dalawang yan sa laban na to para makuha ang panalo laban sa Kuzo. Sige, Rukawa at Hanamichi, ipakita nyo ang bangis ng Shouko. Yan ang sabi ni Coach Hansei. Habang itong si Kogure naman ay napasalita na din. At napansin din ito ang ikinikilos nila Hanamichi at Rukawa. Dahil na nga sa magkatabi ito at para bang may pinag-uusapan. Tama ka nga Coach Hansei. Mukhang naging pagsubok pa sa dalawang ito ang ginawang puntos ni Rio. Kaya naman, siguradong may gagawin itong sila Sakuragi at Rukawa na ikagugulat natin at siguradong makukuha ang kalamangan ulit. Pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Imbes na kabahan ako sa laban na to dahil sa nakuha na ng Kuzo ang kalamangan, para bang nasasabik pa ako lalo na makita ang gagawin ng dalawang ito. Ano bang pakiramdam ito? Ngayon ko lang ito naramdaman. Parang nawala ang takot sa dibdib ko dahil sa dalawang ito. Yan ang sabi ni Kogure na talaga namang nakangiti. Sa kabilang banda naman, itong sila Rukawa at Hanamichi ay magkaharap nga at tila nag-uusap ang dalawang ito na seryoso. Hoy Rukawa, anong plano natin? Anong plano natin para matalo ang mga manlalaro ng Kuzo? At oo, ngayon lang ako hihingi ng tulong sa'yo dahil sobrang pagod na ako. Hindi na gumagana ang utak ko at kusang kumikilos na lang ang aking katawan. Kaya naman, sa pagkakataon na to, gusto kong humingi ng plano sa'yo dahil nangako ako kay Coach Hansei na tayo ang mananalo dito. Kaya naman Rukawa,
Sana pagbigyan mo ko. Yan ang sobrang pagod na sabi ni Hanamichi. Teka nga lang, sino ka ba para bigyan ko ng tulong Gunggong? Pero dahil sa ayoko ding matalo sa mga manlalaro ng Kuzo, sige, pagbibigyan kita. Sa pagkakataon na to, may kipagtulungan din ako sa iyo ng 100%. Kaya naman, humanda ka na. Dahil ito ang ating plano. Yan ang sabi ni Rukawa. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola at tinadala na nga ito ni Fujima papunta sa kanilang basket. Habang itong buong manlalaro ng Kuzo naman ay sobrang higpit ng ginagawang depensa sa Shouko. At 7 segundo na lang ang natitirang oras para sa Shouko. Nang biglang nag-cut itong si Rukawa papunta sa kanilang basket. Sabay sumigaw ito ng sobrang lakas. Fujima, ipasa mo ang bola dali! Yan ang sigaw ni Rukawa na naging dahilan upang agad na ipasa ni Fujima ang bola papunta sa kinaroroonan ni Rukawa. At nangawak na ni Rukawa ang bola, mabilis niya din naman itong i-dribble papunta sa kanilang basket. Ngunit, agad din naman itong binantayan ng sobrang higpit ni Rio. Hindi ka makakalusot dito Rukawa, hindi niyo na makukuha ang panalo laban sa amin. Ngayon, humanda kayo, daluuwi na kayong luan sa inyong distrito. Yan ang sabi ni Rio na talaga namang sobrang higpit ng depensa kay Rukawa. At dito na nagtatapos ang Chapter 122 ng International League.